Mahigit 3 dekada ng tapang. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Magandang araw mga kaabante mula Luzon, Visayas at Mindanao. FYI, ako si Francis Polbe. FYI, ako naman ang inyong lingkod, Raya Kapulong. Hatid namin ang mga impormasyong may dating na worth sharing. Mga kwentong kwela pero may kwenta. Dito lang yan sa For Your Information, ito ang FYI. Samantala mga kaabante, kung dati ay Pinoy grocery at Filipino restaurants lang ang matatagpuan sa Paris, ngayon ay may bago ng destinasyon para sa mga mahilig sa kape, tsokolate at Pinoy delicacies. Ano nga ba ang bagong kinahuhumalingan ng mga Pinoy? Narito ang FYI report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Halos kumpleto na at wala nang hahanapin pa. Bukod kasi sa mga binuksang Pinoy Store, Pinoy Resto at Pinoy Halo-Halo, bukas na rin ang kauna-unahang Pinoy Kape Kakao Bar sa Paris. Tampok dito ang eksklusibong 100% na kape kakao na produkto mula sa Gensan. Isang kumpanya sa Pilipinas ang direct supplier para masiguro ang kalidad ng kape kakao mula sa farmers sa Pilipinas. Actually, originally I met them 2024. Yung mga taga-Department of Agriculture, nag-attend sila ng Lusalon na Syokola. And then I went home December. I went to Gensan. And I saw very ready to conquer the world. And then sabi ko dalhin natin sa Europe. Bukod sa kape kakao, matitikman din dito ang traditional Pinoy kakanin. So meron silang mga business which is very good siya in commercial. So nung na-discover namin yung chocolate, kasi ito yung pinaka-ano namin is to import the Philippine products. They are very known for Swiss and chocolate pero wala silang sariling kakao. And that is our project na ikukunkar namin sa market. Na from Philippines, ipo-promote namin dito ang lahat ng products ng Philippines. Coffee beans from Philippines, cacao from Philippines. Les Philippines, je ne connaissais absolument pas, bien que j'ai un intérêt particulier pour la culture asiatique en général. Je me sens très proche de la culture asiatique. Et quand elle m'a parlé de son projet de faire de l'importation de produits philippins en France, ça m'a tout de suite intéressé. Dark chocolate, dark milk, matcha chocolate, tablia 100% kakao at kakao tina nakapak ang kanila ring ibebenta. Target din ng kape kakao mag-supply sa mga malalaking patisserie at bakery na gumagamit ng tsokolate. Malaking karangalan bilang ambassador ng Pilipinas dito sa Pransya na meron na tayong coffee shop na ganito. Patunay din to na napakagandang relations natin at palakas ng economic relations, people-to-people relations, Philippines and France. Subok na mga European, lalo na ang France, na mga mahihilig sa kape. Katunayan, humigit kumulang 68% ng mga nasa hustong gulang na Pranses ay regular na umiinom ng kape. Para sa FYI, Dick Villanueva, Abante, Paris, France. Maraming salamat sa report, Dick Villanueva. Tara na sa Paris, France at hanapin natin yung cafe na yan. At partner, galing pang Gensan itong kape na ginagamit Galing, nila. no? Sobrang nakakamangha at suportahan Ang natin. international talaga yung ating mga produkto, partner. Yes, at nakita mo kung ano yung pagtanggap ng mga tao. I think kasi mga Pilipino, namimiss din talaga yung ano natin, yung kultura natin. Lalo na pag sa Paris, ang Yung mahal mga kasi ng pamasahe pagkain. dyan, partner. Oo So nga. yung hindi mo kakayanin na taon-taon umuwi ng Pilipinas.
So ilang taon yung ginugol nila dyan at kung makakita ka ng ganitong klase ng cafe, talagang lulubusin mo yung pagkakataon. So yung mga pagkain na yung puto, nag-adjust. yung puto, ano pa yung nakikita natin doon sa screen, di ba? Kakanin, oo. Mga kakanin, mga namimiss mo na bahagi ng kulturang Na Pilipino. para ka lang nasa Pilipinas. Yes, so Dick, Alam hindi mo na namin kung gustong saan. tikman yan, pero yung Belgian chocolate namin, hinihintay pa rin Oo. namin.